Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Payang Pinas. Ngunit bagong lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay syempre huwag mong kakalimutan na mag-subscribe muna, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At syempre, maraming salamat na rin po sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. Huwag na huwag rin din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos upang maging aware din ng ibang tao sa kung anong nangyayari sa ating bansa. At kung mayroon ka naman pong opinion or di kaya hinaing, ang ating comment section po ay bukas para sa inyong mga saloobin. Laging tandaan, bilang residente ng bansang Pilipinas, ang ating opinion ay dapat marinig at mapakinggan. Ito na nga mga kaibigan, atin nang panoorin ang kabuuan ng video. Browner! Hoo-hoo! Browner, sit, Browner! Very good boy, good boy, good boy! Jump, jump, Browner, jump! Browner, roll over, roll over! Roll over, Browner! Alright, mga ka-reaction, si General Browner daw ay dapat maging professional. Yung mga, yung mga Armed Forces of the Philippines. O, di ba? O ngayon, tinawag kang isang coward, lantaran at hayagan. Ayan, o. O, si General Orlando De Leon. Anong masasabi mo, Browner? I am officially calling General Romeo Browner a coward. Ano pong ibig sabihin ng coward? Diba? Who throws his soldiers and subordinates under the bus just to save his neck. Diba, Browner? Napakasarap pakinggan nun pag isa kang AFP Chief of Staff. Isa pa, Mr. Browner, you don't deserve your designation as Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. In fact, you don't deserve the respect of the whole soldiery. Browner! Browner! Oh, yagis ko yung bola, Browner, ha? Kunin mo, ha? Ush! Oh, good boy, Browner. Good boy. Alright, o tuloy po natin ano masasabi ni Browner. Sabi daw po niya dapat daw maging professional ang mga AFP. Oh, di ba? Browner, okay? Listen, okay. Nakikita mo ba kung gaano ka-professional ang pagnanakaw ngayon? Ang pagnanakaw ngayon ay ayu-ayuda lang. Tapos na. Wala nang maraming papeles pa. Diba? Kaya dito, Browner, pakikinggan namin ang iyong salita kung ano ba sasabihin mo ngayon. Okay, Browner, say, ow, ow! Hindi na po kami nakikialam dun sa mga, for example, yung mga sulat, no? Yung tungkol dun sa budget natin. Because anyway, the President said that hindi na raw po sila mangingialam. So, ibig sabihin, ang Armed Forces of the Philippines na siyang tagapagtanggol ng ating konstitusyon at maraming ginagawang unconstitution, yung mga namumuno ngayon, yung mga namumuno sa ating bayan, Browner, wala pa rin kayong gagawin. Basta kayo professional lang. Kahit nababalahura na ang ating konstitusyon, wala pa rin kayong gagawin. Diba? O Browner, sagutin mo naman anong masasabi mo kay Brigadier General Orlando De Leon, ha? Browner, pag nagkasalubong kayo ni Brigadier General Orlando De Leon, anong gagawin mo? Anong sasabihin mo sa kanya? Ha? Huwag kang tatahol sa kanya, ha? Kakagating ka nun. Alright, ano pang masasabi mo, Browner? Browner! Alright. he is going to go over the budget. He promised, in fact, he was supposed to sign the budget into law today. Pero hindi niya ginawa dahil gusto niyang i-review muna at kung meron siyang kailangan ibalik na mga budget ay gagawin niya. So, Akala ko ba hindi ka nangingialam bakit nagsasalita ka ngayon? Dapat sabihin mo, hayaan na natin ang executive dyan. Okay, Browner, ano bang gusto mong ibalik niya? Bakit wala kang pakialam, Browner? Bakit wala kang pakialam? Diba? Ayaw niyang pirmahan yung batas para sa ating 2025 national budget ay dahil nga umaalma ang taong bayan. Anong ibabalik niya? Yung PhilHealth? Ibabalik niya yung
yung papeles, ibabalik niya sa BICAM. Hindi na pwede yun. Ang pwede lang niyang gawin ngayon, yung tinatawag niyang bito-bito na yan. Ngayon, kung ibabalik niya yan sa Kongreso at BICAM, hindi ko alam kung pwede yun, ha? Pwede siguro, kaya lang, matatagalan na naman. Alright, Browner. Ano pong masasabi mo, Browner? We have full trust naman dun sa sistema natin. Sa sistema natin. So it should not be up. Full trust daw po sila sa sistema nila. Kinaltasan sila ng $15 billion pesos. Tapos, sinalpakan sila ng 350 pesos daw per day. Pero sa pagkakaalam ko, hindi 350 pesos ang nangyari. Ang nangyari po, 200 lang. Tapos, hindi nila alam, yung ibibigay nila 200 pesos per day na allowance na sa ating mga sundalo, na deserve naman nila yun. Dapat nga, 1,000 pesos per day. Anyway, dahil nga mas importante pa ang AKAP, mas importante pa yung kanilang mga nilang yan, yung mga nilalagyan nila ng pondo, di ba? Kesa sa mga pambili ng bala, kesa sa pambili ng sa armas ng ating sandataan, tapos kinikiliti-kiliti yung China, Browner. Kinikiliti-kiliti yung China. Pag ang China, kinagat tayo, ano magagawa natin? Pagmamalaki natin sa China, meron kaming 350 pesos na increase allowance. Okay. Deserve ng mga kasundaluhan yan. Kaya lang, tinitingnan natin ang sitwasyon ng ating fiscal. Ang ating pera, meron ba o wala? Diba? Ngayon, Browner, ano pong masasabi mo? Should not be a source of discontent sa mga armed forces, mga babang moral, hindi dapat, no? Hindi naman kailangan maging source of discontent or even concern ito. Meaning, of course, we are concerned about the budget, no? But we trust the system. Alright. That is what is important. Sir, Trust the system daw. Anong system, Browner? Yung lalamunin ka ng sistema? Browners, nilamon ka na ba ng sistema, Browner? Yan ay tanong ng ating mga ka-reaction, Browner. Mahal mo ba ang iyong bayan, Browner? Tsaka, Browner, ang tawag sa iyo ni General Orlando De Leon ay isa kang coward. Isa kang you are nothing but a bootlicking 4-star disgrace. Bootlicking 4-star disgrace, Browner. Browner, talk, Browner, talk. command conference ba nagkaroon daw ng loyalty check? Meron bang mga... Wala naman. hindi nagkaroon ng loyalty check. No? What was important in the command conference is that we present... Wala namang loyalty check. Nanginginig lang sa takot si Bobong Marcos tsaka si Tambaluslos. Hindi nila alam kung paano busalan ang ating armed forces. At alam niyo po ba, sa ating mga napagrinig-rinig, sa ating mga tutubi dyan sa tabi-tabi, marami na rin mga sundalo ang hindi sumasaya, hindi masaya. Kahit busalan mo pa ng 1,000 yan sa kanilang bibig, pag nakikita nila na tinatawag na babalahura na yung konstitusyon at wala ng direksyon yung ating bansa, Browner, talagang may kakalas at kakalas dyan. Sana naman, wala, no. Pero sa pagkakita-kita ko, itong si Orlando at 10 pa ng mga general, sabi nga ni Trillanes doon sa chatroom, ay talagang hindi na daw ecstatic yan. Talagang realidad na meron na nagre-recruit, meron ng mga nagkukumbinse sa mga junior officer o minsan sa mga higher ranking officer ng ating sandataan na baka, hindi natin alam, baka kasi nagsasalita katulad ni Brigadier General Orlando De Leon, di ba? Sa tapang niya, sa galit niya, mantakin mo, ibig sabihin wala nang sympathizer yan sa loob. Siguro hindi hundreds, baka thousands. No. Anyway, Browner, talk. Kung ano yung mga naging accomplishments ng AFP all throughout the years. No? Several years. In fact, kinumpare natin Hindi sabihin mo yung accomplishment ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas nung panahon ng Pangulong Duterte. yung peak ng Diba? New People's Army at 25,200 fighters in the late 80s. Ngayon, 1,000 na lang. So, yun yung present natin kay President. Ang galing no? Sino bang nakaimbento ng LCAC? Sino ba nakaimbento ng LCAC? Sino? Si Einstein, okay. Alright. And we presented also our new campaign plan. Yung tawag po natin dun sa campaign plan natin is Tatag Kapuluan, which encompasses all the operations that we need to do
to protect our people and secure the state, secure the land. Kasama na yung WPS. Ano? Kasama na yung WPS doon, kasama na yung internal security operation. WPS. Kumusta yung WPS, Browner? Balita ko, pagkain nga lang eh. Walang mga pagkain yung sundalo natin dun eh. Kumukuha ng tubig nila dyan sa air condition. Tapos naghihintay sila ng ulan, Browner, para may mainom. Di ba? Ang galing eh, no? Kasi bakit? Hindi kayo refill. Hindi ninyo mabigyan ng tinatawag na yung supply. Di ba? Yung provision. Oh, wala. Ganon katindi ang ating gobyerno sa ilalim ng pamumuno ni Marcos Jr. No, Browner, masaya ka naman eh, no? Satisfied ka naman. Dahil sabi mo nga, you are trusting the process, trusting the system. O di ba? Ang galing na system, di ba? Tinanong mo ba kay Marcos Jr., sabi mo, sir, pwede mo sasabihin ako sa'yo, drug addict ka daw? Tanungin mo lang. Tapos, pag sinagot ka niyang hindi, magpapapolical test na ako bukas, then, good. Di ba, Browner? Galing mo eh, no? Browner, ikaw, natapos ka sa PMA, I believe. Isa kang aral, ang iyong katungkulan ay pinagpaguran mo, hindi ka elected officials, okay? Si Marcos Jr. elected officials, pagkatapos niya, tapos na siya. Lahat yan, elected officials, ha? Kaya kailangan gamitin natin ang ating balancing power. Elected official lang sila, Browner, ha? Kayo, tagapagtanggol ng konstitusyon, tagapagtanggol ng tinatawag nilang Supreme Authority. Sino yung mga Supreme Authority? Supreme Authority tayo yun, kami yun, Browner. Pa rin. Dahil kailangan tuloy-tuloy yung operation natin so that we will ensure that we sustain the gains in our campaign. Sir, sorry, just the right. Rio Fernandez, TV5. Tanungin ko na natin. Sa budget cut na nabanggit mo ni Senator Heidi Marcos, what's the stand of AFP there? Alam nyo, again, because the AFP is a professional organization, we try to keep ourselves out of that, no? Because we trust in the system. O, di ba? Hindi naman, okay, Browner, ha? Hindi naman namin sinabi sa inyong magkudeta kayo. Masama yan. Hindi namin sinasabi sa inyong lumaban kayo sa mga nanunungkulan. Masama din yan. Ang sinasabi lang namin sa inyo ay yung medyo ipaabot nyo o iparamdam nyo sa executive branch of our government na kayo ay hindi papayag na pag meron ng paglabag sa batas o paglabag sa karapatang pantao o pagpambalbalahura sa ating bayan, gobyerno at konstitusyon. O, tignan mo, Browner, ha? Anong ginagawa nila sa mga tao katulad ni General Wilkins Villanueva? Naintindihan mo yun? Alam mo kung sinong tumitirada kay General Wilkins Villanueva, Browner? Isang uri ng Paduano na dating punyetang NPA na yan, ha? Tsaka mga Alex Bongkayaw Brigade na kinoconsider mo natin, mga terorista. Ngayon, Browner, nasisikmura mo ba na si General Wilkins Villanueva, nasisikmura mo ba na katulad ni Colonel Grialdo, nasisikmura mo ba may mga retired general at retired servicemen na binabalahura, binababoy dyan sa Quadcom? Ibig sabihin, Browner, kung nasisikmura mo yun at kaya mong tingnan sa TV man lang, sa cellphone o sa dyaryo, ay isa ka talagang rumirespeto sa sistema. Anong sistema? Galing ni Browner. Mga ka-reaction, ang ating AFP Chief of Staff, pwede po natin siyang ilagay dun sa Hall of Fame. Alright. At sabi nga ng ating Pangulo is that instead of signing it today, December 20, he will go over the budget at kung meron siyang kailangan baguhin, ay babaguhin po niya. And we trust the President with his powers, with his veto powers. Sa command of CS, nabanggit ni Pangulo na yun nga, isa sa pag-aaralan na yung budget for the AFP. Walang nabanggit po na gano'n. In fact, he just gave us his guidance kung ano yung kailangan pa namin gawin. Ha?
Guidance? Nakakapagbigay pala ng guidance si Bobong Marcos, no, Browner? Ang galing no? Binibigyan kayo ng guidance, no? Ano ba natapos niyan? Browner, ano ba natapos ni Bobong Marcos? Natapos ba siya ng katulad mo? Hindi. Undergraduate po yan. Wala pong natapos yan. Ang natapos niyan, araw-araw nakakadalawang Coke Zero siya. Alam mo, Browner, pagdating ng araw, yung sinabi ni Brigadier General Orlando De Leon, lagi mong maiisip yan pag nakahiga ka na. Hahabulin at hahabulin ka niyan. Ang iyong pangalan ay matagal mong tinayo ang iyong pangalan bilang isang general, bilang isang pinuno ng sandataang lakas ng Pilipinas. Mantakin mo yan, ang tingin sa'yo ng iyong mga kamista, mga general, alam mo kung anong tingin sa'yo? Isang duwag. Di po ba mga ka-reaction? Isa ka raw duwag, Browner. Isa kang duwag. Di ba? Ibig mo sabihin, Browner, ang nangyayari sa ating bayan ngayon ay normal. Ang nangyayari dyan sa West Philippine Sea ay normal. Huwag tayo masyadong magmayabang sa mga Chinese, Browner. Baka pag inagupit tayo ng mga yan, yung inahasahan nating tutulong sa atin, ay matutulad tayo sa Ukraine. Pero siyempre, hindi naman natin papayagan yun. Kasi sasabihin natin sa China, "Up! Ni hao. Kalmado, kalmado. Okay? Kapitbahay tayo. Magmamahalan tayo." So that lalo natin maprotektahan yung ating bansa. What was the guidance? Well, to look into cybersecurity. Dahil this is becoming a bigger threat to our country. So, dahil medyo pinapalakas natin yung ating cybersecurity, so he asked the AFP to also look into protecting not just the AFP but the entire country when it comes to cybersecurity. Thank you. Thank you, sir. Yabang niya, cybersecurity, hindi nga tayo may hawak ng data ng Pilipinas. Napag-aralan ko yan nung isang araw eh. Wala daw tayo nun. Yung tinatawag nating storage ng mga data natin, wala. Yun yata mga data natin, kung hindi ako magkakamali, nasa Singapore. Nasa Singapore, ha? Kung hindi ako magkakamali, nasa ibang bansa yung data ng Pilipinas. Anyway, mga ka-reaction, dito naman tayo dadako sa ating idol. Si Idol Binoy. Ayan o, magsasalita si Idol Binoy. Si Browner, ano yan, magigising din yan isang araw. At pag nagising si Browner, alam mo Browner, pag nagising ka, 100%, sana ang Pilipinas ay okay pa. Alright, ito naman ang ating Senador Binoy, ha? Senador Binoy, tuturuan ka daw mag-corrupt ni Pangulong Duterte. O, di ba? Di ba? O, sino yung pwedeng maging presidente sa Senado? Si Coco Pimentel? si Kilay? Anyway, pakinggan natin si Senador Binoy. Statement kanina. Naglabas kami ng statement na maga yata, no, na sinasabi po doon ng aming pamunuan na hindi po kami sang-ayon sa ginawa ng Quadcom. Pero syempre, ako po bilang isang mambabatas din, kung ano man po yung gusto nilang hakbangin, di gawin po nila. Opo, yun ang gusto nila. Pero kami po sa PDP, sinasabi namin na isang malaki itong kasinungalingan. Hindi namin matatanggap ng aming chairman na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay mai-involve sa ganitong kaso na sinasabi nila. Nakasama pa si Senator Bato at Senator Go. Dahil siguro naman po hindi naman po siguro papayag ang Armed Forces of the Philippines ng ating pong naging Pangulo ng panahon na yon
ay involved sa underworld. Do you think political persecution? Oh yes, ma'am. Definitely. Bakit po? Sa akin naman po, malinaw. Malinaw na kasinungalingan talaga. It's a big lie. Di ba? Napakaganda po na sinabi sa atin ng ating senador, na Senador Robin Padilla, na kung saan pinaliwanag niya doon na kung nung panahon ng ating Pangulong Duterte, papayagan ba ng Armed Forces of the Philippines na magkaroon ng genocide? Barbers, walastik kayo, no? Walastik yung Quadcom, no? Crime against humanity. Kung magkaganon, nag-commit pala ng crimes against humanity ang ating President Rodrigo Roa Duterte. Ibig sabihin nun, kinonsinti siya ng Armed Forces of the Philippines. Kinonsinti siya ng mga kapulisan. Kinonsinti siya ng lahat kabuwang kasandatang lakas ng Pilipinas. Lahat ng mga kongresistang nakaupo ng panahong yun. Mga senador na nakaupo ng panahong yun. Ibig sabihin, kinonsinti siya. Wala man lang nagreklamo nung panahong yun na may nangyayaring genocide. Alam niyo po ang genocide, isang uri yan ng pagpatay na kung saan parang ethnic cleansing yan. Pag sinabing ethnic cleansing, lahat, halimbawa, itong lugar na to, medyo tingin mo sa kanila, hindi okay. Uubusin mo yan. Magsimula sa baby, hanggang sa matanda, uubusin mo yan. Genocide. Mantakin mo yan, no? Yung mga Quadcom, unang-una, tingin sa inyo ng mga tao ay mga huwad, bobokom. Tingin sa inyo ng mga tao, kayo'y mga kongresistang, tingin lang hindi ko sinabing kayo ito. Ang tingin lang ng mga tao sa inyo, kayo'y mga uto-uto. O kaya, ang tingin lang ng mga tao sa inyo, hindi ko sinabing kayo to. Ang tingin ng mga tao sa inyo, kayo'y mga bayad. Kaya ito pong si Barbers, Dong Gonzales, Paduano, sino ba to? Yung Labas Dila, Abante. Okay, marami pa sila kasama. Akala ba nila ang buong Pilipinas, ang sambayan ng Pilipino, natutuwa sila sa kanilang ginagawa? Halatado naman po mga ka-reaction, mga minamahal kong kababayan, halatado naman na ang ginagawa nila ay purely paninira. Diba? Purely political. Diba? Political persecution. Diba? Pure. Walang ano lang. Basta, alimbawa ngayon, nadamay si Bato de la Rosa tsaka si Bongo, tumatakbo silang senador. Siyempre, pag may nakarinig niya na isang tao na hindi masyadong maalam at matibay ang kanyang paninindigan pagdating dito sa politika, maniniwala siya, ay, si Bongo pala, may konektado siya sa drugs. Ay, si Bato pala, ganyan din. Ay, ang Pangulong Duterte pala, ganyan din. O, si Sara Duterte pala, corrupt. Yung confidential fund, di ba? Doon pa lang, itong mga inutil na to, kumota na sila. Hindi na kailangang ma-impeach. Hindi na kailangang ma-prosecute si Bato tsaka si Bongo. Dahil okay na yung nasiraan sila. Kahit na hanggang doon lang, wala nang hearing, wala nang arraignment, wala na, tapos na. Basta nasiraan sila, tapos. Di po ba? Halatado naman na ganun po ang kanilang mga misyon. Di ba? Katulad ni Madam Inday Sara. Maglakad ka sa palengke o saan man, sa mga kaibigan ninyo, magtanong kayo dahil nanonood sila ng ABS-CBN at GMA or nakakapanood sila ng mga mainstream media na yun ang kanilang narrative. Naniniwala sila. Alam po ba ninyo, may mga tao ang tingin kay Madam Inday Sara, kurakot. Kaya lang, siyempre, hindi ko kayang paliwanagan lahat yun. O doon pa lang, itong mga Quadcom, yung grand design ng Quadcom, ay naano nila yung purpose nila, na-accomplish nila. Di po ba? Mantakin nyo ito lang, obserbasyon ko lang ito. Mantakin ninyo ang kanilang
mga witnesses katulad nila Cañas, Motabato, Marta Guba, Jimmy Guban, Trillanes, De Lima, at marami pang mga makakaliwang grupo na lahat ito may galit sa kanila. Isa pa yung babae, yung namimili daw ng mga aparato. Sabi niya, kurtina lang ang binili. Ngayon pala, pati pala yung mga lahat ng aparato, siyang bumibili. According po kay General Wilkins Villanueva. Di po ba? Kaya nga sinasabi ko dito, yung pong ginagawa nilang yan, na nagpapahayag sila ng crimes against humanity, yung genocide, okay na yan, at least nasabi na nila sa mga tao. Pero umaasa ba silang may mangyayari dyan sa mga kaso na yan? Umaasa ba sila na si Madam Inday Sara may impeach? Hindi. Ang gusto lang nila yung parang yung ginawa ni Trillanes nung panahon niya, doon kay Mayor Binay, si Vice President Binay, di ba? Di ba? Kaya nga ang Pangulong Duterte, malungkot na malungkot siya para kay Vice President Binay noon kasi nga matagal daw nang pinangarap ni Binay na maging presidente ng Pilipinas. Bandang huli, dahil napakalakas niya sa survey, napakalakas ni Binay. Araw-araw, binubugbog siya ni Trillanes dyan sa hearing. Yung pera mo doon, yung bahay mo doon, yung mansion mo doon, yung resource mo doon, yung pera mo dito, yung ari-arian mo dyan, saan mo galing yan? Kahit yun ay mga kasinungalingan, maraming mga kasinungalingan dun, naging totoo dahil araw-araw naririnig ng tao na si Binay ay isang korap. Di mo ba? Ganyan na rin ang ginawa nila kay BP Sara Duterte sa mga kaalyado. Mantakin mo si Pulong Duterte. Mantakin mo binanggit siya doon sa committee report